very aggressive para sa partnership dito sa mga iba't ibang mga actually yung program na ngayon ng PSC na lagyan ng bawat regional training ang mga sports baka kasama ng swimming yan, mabigyan. Bali, under the Regional Training Center, we have Baguio as the Cordillera Center. We have Pangasinan, Dagupan as the Region 1. Tapos, meron tayong bago with Lanao. So, sa Region, ano ba? Lanao is Region Marfa o Pero yan, Mindanao. At least meron pa rin tayo. Yes. Nabisita natin yung kung yung Lanao during nung araw pa na negosyo ng palarong pambansa during the time of Governor Imelda Di Maporo. Napakaganda naman ng lugar nila. So siguro at least na babantayan naman, na alagaan. So konting suporta o para. Doon namin pinapasok yung pinag-usapan natin ng regional training program. Kung ano rin na may offer namin na sport na gusto nila, not just swimming. Baka gusto rin nila pumasok sa water polo or pwedeng artistic and open water. Kasi karamihan naman ng ating mga regions may body of water, tabing dagat, ilog, river. Isang araw, nakita ko pinadala sa akin provinces, lumalaw sila sa river. So, nilalagay lang nila. Nilalagay lang ng tali eh. So, nagpaplano sila gumawa ng swimming pool pero hindi pa ready. Hindi pa, kumbaga, bago pa matapos yun, baka may isang taon yun. So, natutuwa kami dahil may mga ganung effort. At yung sport na mahal natin ay talagang isinasa puso nila. Gagawa talaga ng paraan para lang matuloy. So, actually, kung yung swimming as a sports, talagang medyo maganda naman ang lalaki dyan. Talagang focus na tayo. Pero actually, yung swimming as a whole, parang dapat kailangan talaga ng bawat Pilipino o yun, lalo na mga bata na matuto ng swimming. Dahil ang daming mga reports dito, di ba? Kahit na sa mga provinces, nalulunod. So, yung ganung issue kung anong binibigyan natin ng ano dyan. Actually, nung kamakalawa, meron akong kausap tungkol na rito sa ating events under Philippine Aquatics, yung open water swimming. So, natanong ako ni Mayor Bautista, ng ating mahal na mayor po ng Malay, Island, sa Boracay. So, awak nila sa kanila yung area ng Boracay Island. At sabi ko nga na itong open water swimming, it's a competitive sport. Olympic, regular Olympic event. So, pero ba na-expose mo sa ating mga kababayan na pwede pala maglagay ng buhay, ng buwi, tapos marker, tapos pwede lumamoy. Na-engage nyo rin yung community. Diba? Kasi may access sila eh. Diba? Nagkakaroon sila ng immediate access. So, doon natin realize na yung pala ang second or baka higher purpose ng open water swimming is makita na ating mga kababayan, lalo na mga namumuno sa ating mga bayan na napakasimple na ng konsepto pala. Lagyan natin ng boya, pag-identify tayo ng isang area at naigahin ng tao eh. Kasi susubukan nilang maabot eh, di ba? Kahit na 500 meters away lang yan, tapos babalik na sila sa Pampang. Nagkakaroon ng effort, sariling effort yung ating mga kababayan to do so. And then, doon na tayo lalabas sa sinabi mo kanina na yung value na matutong bumoy, value na kaiwas tayo sa mga sakuna, sa kanunod, nagkakaroon ng purpose. Lalo na doon sa mga talagang nakatira sa tabing dagat. Entertain natin kung mga katanungan ng ating mga members. So, Gab, Okay, good morning everyone. Gab Peras po ito. Kung Eric, just a follow-ups doon sa question ni Kuya Edwin,
Youth artistic swimming is already also developing right now cause meron tayong mga swimmers galing sa Negros na namamayagpag sa international competitions like sina Zoe, si Antonia. This is under Coach Gracia. So, what's the program na inirahan ng Philippine Aquatics na with regards nila sa artistic swimming? Kasi laging umaakot ng mga medals yun ng ating mga young swimmers natin come from Negros. Yes, thank you for that question, Gab. That is correct. Sila Coach Gila na taga-Negros Occidental, siya yung naka-focus ngayon sa sports artistic swimming. So, to be able to develop, na isa sa mga key ingredients natin is the technical know-how. Kasi labong issue dyan is, are we teaching the proper form? Diba? Dahil ano yan eh, subjective sport, diba? Katulad ng diving, pag tumalon ka, kung diretso ang paa, kung ano yung pasok sa water, may score. Ganon rin yung sa artistic. So, ang naging focus namin na Gap is that we are sending Gila and others interested to become technical officials, to become judges, to become to be able to develop the sport of artistic swimming in country dito sa ating bansa. Kasi hindi natin makukontak yung competition na mas marami na maingganyo natin yung mga kabataan to join kung wala rin tayong activities dito sa ating bansa Pilipinas. Kasi umami yung mga marunong coaches. Yes. Ang nangyayari is we have to hire fly-in judges, fly-in technical officials to conduct the competition. So sinabi ko nga kay Coach Gila, that is a key ingredient. Madaling mag-ingganyo, importante is kailangan may competition dito. And I also think na with the help of the Philippine Sports Commission, another move next is host a simple competition within the country. 3 countries lang, 5 countries lang na i-host natin sila para naman makita rin ng ating mga local interested artistic Technical know-how students. kasi importante po yan sa artistic meeting. Hindi mo pwede kasi ituro, Edwin, ng isang bagay tapos sasabihin mo na tama yan. Tapos pagdating ng international, mali naman. So kailangan natin certified natin yung ating mga technical official at the same time judges. Tapos yung coaching, madali na yun. Kasi alam na yung merong magkikiya, may mag-guide na itong form na tama, ito yung ganito, ito yung ganyan. So, meron rin third option na we are also considering is with the help again with the Philippine Sports Commission, we will hire a foreign coach. Yeah, ayun ang importante din. Malaking bagay yan. Yes, na sabay go around the country, pakita yung sport artistic swimming, makatulong talaga. Direct-check talaga, direkta. With the guidance from Yung sharing of knowledge from the international technical head, then ating mga locals. Yes. Tama. Mas maraming makikinabang. mas marami makikinabang at maintindihan. At saka tipid tayo, dahil kesa tayo magpunta sa abroad. No? Pag pupunta tayo sa abroad, meron tayong dalawang events this year. Asian Age Group, tsaka yung Southeast Asian Age Group. Pupunta yung artistic swimmers natin doon. So, may exposure sila. Ang atin naman kulang is, siyempre, we have to have more talent in-country, dito sa ating bansang Pilipinas, para ma-develop natin for that sport of artistic swimming. How about yun sa synchronized swimming? May programa ba yung PAI with regards to that? That is the sport. Artistic Originally, and, synchronized is parehas ba? artistic. One. Okay. Now, let's go dun sa last event ninyo na sinalihan, which is yung the PAI Long Course Championship sa New Clark City, which is a selection of those who are qualified nga for the Asian and the Sea age groups. Kamusta ang turnout, your assessment dito? At nakita naman natin, our young swimmers attain different new records throughout this event. Okay, thank you for that question, Gab. Unprecedented then record, we had an entry of 1,030 swimmers from all over the country based on qualifying time standards to. So hindi siya katulad ng Batang Pinoy na walang standard. No? So sa PAI, Philippine Aquatics,
nag-set tayo ng standard na kailangan ma-achieve ng isang swimmer per age. Tapos yun lang ang ticket nila para makapasok sila sa New Clark City. Yung mga yun lang ang magiging member ng team natin, parang gano'n. Hindi, yun lang yung magiging, hindi lang yun. Bago sila makarating sa New Clark City, kailangan kuha na lang tayo sa region nila. Oo. So, ganun ang ginawa natin. Tapos, pagdating doon, naka-record na tayong 1,030 qualifiers. Tapos, lumalabas, they are the top 10% of our pool of swimmers sa buong Pilipinas. Yung mga nag-participate. Correct. Oo. So from there, yung nag-qualify sa Asian Age Group, nagaganapin sa July sa Bangkok, Thailand, 20 ang nag-qualify. Tapos doon naman sa Southeast Asian Age Group, nagaganapin sa November 27 hanggang December 5, 19 ang nag-qualify. So, these are age groupers 17 and below. So mauna yung Asian age group, tapos si... Yes. This year, Asian age group, Bangkok, Thailand, I think July 19 to 26 sa Bangkok. Tapos sa December naman, November 27 to December 6, yung Southeast Asia. So matinding paghahanda ang kailangan dito ko dahil dalawang malaking international competition pala to. Malaki. Ang Asia, 45 countries yan. This is the one we hosted last 2024 sa New Clark City. Yun yung 11th edition. Ito yung 12th edition na gaganapin sa every 2 years kasi ang Asian Age Group. So, lalo ngayong mga swimmers natin, nagpabigat ng level ng competition na Mamaya pa ako magtanong ulit.